Sa mga nagdaang kabanata ay inilabas ng Bone Dragon King ang kanyang core. Nagsaad din siya na ito ang Divine Void Stone, at nagpapasalamat din siya sa bagay na ito dahil nagagawa niyang sakupin ang panlabas na enerhiya para sa sarili niyang paggamit. Nagtanong naman ang ating bida na kung bakit binibigay ito sa kanya ng Bone Dragon King. Napangiti naman ang Bone Dragon King sa tanong ng ating bida, kaya kanyang sinabi na ang aura ng kanyang clan sa labas ng domain ay naubos na. Pero ang ating bida sa huli ay mayroon pa ring mas malayong landas. Dahil sa susunod alam niyang pupunta ang ating bida sa Shensho Continent. Naging seryoso naman ang ating bida nang banggitin ng Bone Dragon King ang kontinente ng Shensho. Inihayag ng Bone Dragon King na sa tulong ng Divine Void Stone, ay maaaring magbukas ng channel na kumukonekta sa Divine Void Continent sa labas ng domain, maaari din itong pahintulutan ang iyong cultivation na makapasok sa realm ng Divine Emptiness. Sinabihan din niya ang ating bida na lahi ng tao, kung mabubuhay ka sa Divine Void Continent. Sana makabalik ka sa labas ng mundo, at sa kanyang kaluluwa ay sabihin sa kanya ang lahat tungkol sa Divine Void Continent. Sinigurado naman ito ni Xiao Chen na gagawin niya ito. Pagkatapos ay dahan-dahan nang naglalaho ang ulo ng Bone Dragon King matapos niyang marinig ang gusto niya. Napalingon naman sila nang biglang magising ang nilalang at humihingi ito na pakawalan siya. Naging seryoso naman ang ating bida dahil sa muntik niya nang makalimutan na may isang pang nilalang malapit sa kanilang. Sinabihan naman siya ni Xiao Chen na kung masyado ba itong mabait para pakawalan niya. Seryoso din na sinabi ng ating bida sa kanya na gusto din niya ang kay-abangan na ginamit nito para insultuhin ang kanyang pamilya kanina lang. Nakiusap naman ang nilalang na huwag siya saktan. Dahil kung hindi ito makakagalaw ng isang hakbang sa kontinente ng Shensho. Kahit na may Divine Void Stone, sa iyong kasalukuyang antas ng cultivation, ang malalakas na miyembro ng kanilang Li family ay mapapawi sa isang pitik lang ng kanilang mga daliri. Kaya hanggat bubuhayin siya ng ating bida, kukumbinsihin niya ang Holy Maiden ng pamilyang Li. Sisiguraduhin din niya na walang mga alalahanin ang ating bida sa Divine Void Continent at maging mga tao nito. Ngunit sinabihan naman siya ng ating bida na huli na para sa bagay na ito. Namuti naman ang mata ng nilalang nang marinig niya ang sinabi ng ating bida. Ginamit din niya ang kanyang daliri upang burahin na ang nilalang na ito. Sinabihan din niya ito habang dahan-dahan na naglalaho ang nilalang na sinampal niya ang Holy Maiden, nagulat naman ang nilalang sa kanyang narinig. Nang mawala ang nilalang ay sinabi na ni Xiao Chen sa kanyang junior brother na umalis na sila. Sa kabilang banda naman na kung saan nagpapagaling ang mga nasasakupan ng ating bida. Nagsaad din si Black Dragon na kailangan manalo ng kanyang big brother. Ngunit natigilan naman siya nang bigla niyang mapansin ang paglitaw ng dalawa. Kaya naman labis na lamang ang kanyang tuwa dahil sa ito ang kanyang big brother. Na kahit si Xuanfeng ay agad na nakilala ang kanyang master. Agad naman na nag-teleport ang dalawa sa harap ng kanilang mga nasasakupan. Masaya ding sinabi ng ating bida sa lahat na nanalo sila sa laban na ito. Nang marinig ito ng lahat ay labis ang tuwa ng mga ito dahil sa tagumpay ang kanilang paglalakbay. Halos hindi naman maalis ang ngiti ni Black Dragon dahil sa kanilang matagumpay na digmaan. Sinabihan din ng ating bida si Black Dragon na kailangan na nilang bumalik. Masaya ding sinabi ng ating bida na nakabalik na siya. Maya-maya pa ay dahan-dahan na lumitaw ang isang lagusan sa Upper Three Realms sa hindi kilalang bundok. Lumabas na din ang lahat sa lagusan na pinangungunahan ng ating bida. Ngunit nagtaka si Black Dragon sa lugar. Kaya kanyang sinabi na minsan lang siyang lumabas ng lugar, ngunit pakiramdam niya ay nagbago ang hangin sa paligid niya na parang lumipas na ang mahigit 10 taon. Nagulat naman si Xiao Chen dahil sa mayroon siyang napagtanto. Nagtaka naman si Li Yunfei nang kanyang makita ang reaksyon ng kanyang senior brother. Samantalang ang ating bida ay naintindihan niya na ang nangyayari. Agad naman na lumapit si Black Dragon sa ating bida at kanyang tinanong na kung anong nangyayari. Inihayag naman ni Xiao Chen na nanatili sila sa labas ng domain ng mahigit 10 taon. Nabigla naman si Black Dragon nang kanyang marinig ang sinabi ng ating bida na 10 taon. Nagsaad si Xiao Chen na hindi nakakagulat na ang Bone Dragon King ay mabilis na nakabawi. At lumalabas na dahil pala ito sa oras. Pagkatapos mamatay ang makalangit na hari at iba pa at masira ang sarili, ginamit nila ang kanilang huling alas ng enerhiya upang pabilisin ang ilog ng panahon. Ikinagulat naman ito ng tatlo,
kaya kanilang nasabi na naiintindihan na nila ito, lampas sa logika at higit sa dahilan. Ngunit paano ito posible? Nagsaad naman si Black Dragon na ganun pala ang nangyari. Sinabi naman ni Xiao Chen na hindi niya alam kung gaano na ito katagal. Agad naman na sinuri ni Xiao Chen kung gaano nakatagal silang nawala sa kanilang mundo bago sila nagtungo sa labas ng domain. Dito ay nakita niya ang malaking pagbabago ng kanilang mundo na kung saan mahigit 10 taon na ang nakalipas. Sa mga puntong ito ay natapos ng suriin ng ating bida ang kanilang mundo kung gaano nakatagal ang lumipas. Kaya kanyang sinabi kay Li Yunfei na eksaktong 16 na taon na ang nakalipas. Napatawa naman si Li Yunfei nang kanya itong marinig kaya't kanyang sinabi na kung ganun ay lumaki na ng gusto si Xiao Yun. Bahagya namang nalungkot ang ating bida dahil sa hindi man lang niya nakita ang paglaki ng kanyang anak. Inilipat ang eksena sa Wushen Peak na kung saan makikita dito ang bandera ng Wushen Peak. Lumitaw din si Xiao Yun na kung saan dalaga na ito at isa sa pinakamalakas na henerasyon ng kabataan. Sinabihan din ni Xiao Yun ang kanyang dalawang senior na disciples ng ating bida na sobrang hina pa nilang dalawa. Dagdag pa niya na nangako kayo na sasamahan niyo akong magsanay, ngunit hindi ito umubra noon pa man. Nagsaad naman si Xingyun na pakiusap iligtas ng kanilang junior sister ang buhay nila. Nagsaad din si Xindian na napagkasunduan nilang sugpuin ang kanilang cultivation sa parehong antas ng kanilang dalawa. Bumangon din siya at kanyang sinabihan si Xiao Yun na niloko sila nito. Mapang-asar naman na sinabi ni Xiao Yun na pinigilan niya ito sa napakababang antas, at ginamit niya lamang ang kanyang mababang cultivation bilang isang great emperor. Nang marinig naman ng dalawa ang sinabi ni Xiao Yun, ay napaiyak na lamang ang mga ito habang sa isip-isip nila na ito ay tunay na nakamamatay at nakakadurog ng puso. Nagsaad din si Xingyun na Master, anong klaseng halimaw ang ipinanganak mo? Ang 16 na taong gulang na Peak Supreme. Tinulungan naman ni Xiao Yun ang kanyang senior brother na tumayo dahil napansin niyang nalulungkot na naman ito. Kahit si Xindian ay ganun din ang kanyang ginawa upang hindi na panghinaan ang mga ito. Sinabihan din ni Xiao Yun ang kanyang dalawang senior brother na basta mag-cultivate lang ang mga ito ng mabuti, sa lalong madaling panahon mararating niyo rin ang rurok ng mahusay. Ngayon, ang senior brother ay nakarating na sa Supreme Realm, at ang pangalawang senior brother din ay ang nasa rurok na ng Emperor. Binigyan din niya ng masayang ngiti ang mga ito at pinalakas ang loob upang hindi na panghinaan pa. Nagtinginan naman ang dalawa na parang sila pa ngayon ang sinabihan ito ng kanilang junior sister. Kaya naman ang dalawa ay natahimik na lamang na naiinis sa isa't isa. Ngunit bigla namang nalungkot si Xiao Yun at kanyang sinabi na siya nga pala, 16 na taon nang wala si ama, bakit hindi pa siya bumabalik? Nagsaad naman si Xingyun na ang cultivation ng master ay nahihigitan ng nakaraan at kasalukuyan, at tiyak na babalik siyang matagumpay. Ngunit sa hindi inaasahan ay biglang dumating ang isa pang disciples at iniulat nito na mayroong hindi magandang nangyayari sa ngayon. Dahil may isang taong hindi kilala ang umatake sa Mount Wushen. Nagulat naman si Xiao Yun nang kanya itong marinig. Kaya galit niyang tinanong na kung ilan ang tropa ng kabilang partido. Nahihiya namang sinabi ng disciples na isang tao lamang ito. Agad naman na tumakbo si Xiao Yun at kanyang sinabi na sobrang yabang naman ng taong ito. Nagtinginan naman ang dalawa bilang pagtugon na kailangan nila itong makita. Inilipat ang eksena sa harap ng Wushen, na kung saan walang kahirap-hirap na pinabagsak ng misteryosong tao ang mga alagad. At ang misteryosong taong ito ay walang iba kung hindi ang ating bida. Ginawa din niya ito upang subukan ang kanyang Wushen Peak lalong-lalo na ang kanyang anak. Samantala bigla namang nagsalita si Xiao Yun, at tinanong din niya si Xiao Chen na kung sino ang naglakas loob na atakihin ang kanyang Wushen Peak. Humarap din siya sa ating bida na nakamaskara. Tahimik naman na pinagmasdan ni Xiao Yun ang misteryosong tao na nanghimasok sa kanilang Wushen Peak. Habang ang ating bida naman ay bakas sa kanyang mukha ang saya habang nakikita ang kanyang anak na dalaga na ito. Nagsaad din siya na sinasabing ang Martial God Peak ang pinakamalakas na sekta sa kasaysayan, ang makita ito ngayon ay isang pangalan lamang para sa wala. Kaya ngayon, sasakupon niya ang lugar na ito. Nagalit naman si Xiao Yun nang kanya itong marinig, kaya kanyang sinabi na magyabang ng walang hiya. Ngayon pupugutan kita ng ulo dito. Agad niyang inilabas ang kanyang aura sa kanyang kamay at mabilis na sumugod. Ngunit madali lang naman itong naiwasan ng ating bida habang nakangiti.
Binigyan din ito ni Xiao Chen ng isang atake sa batok. Dahilan ng pagbagsak nito sa sahig at nakaramdam ng matinding sakit sa lakas ng pagkakabagsak nito. Sinabihan din siya ni Xiao Chen na kung iyan lamang ba ang meron si Xiao Yun, dagdag pa niya na hayaan ang lahat mula sa Wushenpik na magsama-sama. Nang marinig ni Xiao Yun ang sinabi ng ating bida ay napangiti na lang siya, at kanyang sinabi na hindi ito karapat-dapat. Nagulat naman si Xiao Chen nang makita niya ang isang formation sa kanyang kinatatayuan. Ngunit namamangha siya sa paraan ng kanyang anak. Ginamit din ni Xiao Yun ang kanyang bilis upang makaalis sa kanyang pagkakahiga. At lumitaw sa itaas ni Xiao Chen habang naglalabas ng magkaibang aura sa kamay. Pinagsama din niya ito na parang madali lang sa kanya. Ang pamamaraan na ito ay ginamit ni Li Yunfei at ni Xiao Chen na kung tawagin nila ay joint martial arts. Habang pinagmamasdan ito ni Xiao Chen ay hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Kaya sa isip-isip niya ay kanyang nasabi na kung paano niya natutunan ang paraan na ito. Bago pa man din tumama sa kanya ang atake ay agad niyang sinira ang formation sa kanyang katawan at mabilis na umalis. Sa tindi ng atake ay nagkaroon ng malakas na pagsabog sa Wushenpik. At niyanig ang buong lugar pahiwatig din na hindi basta-basta ang teknik na iyon. Nawasak din ang bahagi ng Wushenpik sa lakas ng pagsabog na iyon. Habang si Xiao Yun naman ay tiwala na napatay niya na ang misteryosong tao. Nasabi pa nga niya habang nagyayabang na 3 sangkap lang ang ginamit niya. Ngunit sinabihan naman siya ni Xiao Chen na kung gagamitin mo ang lahat ng lakas mo, baka may alikabok ka pa sa katawan ko. Nagulat naman si Xiao Yun dahil hindi niya inaasahan na buhay pa pala ang misteryosong tao. Kaya naman agad siyang humarap habang baka sa kanyang mukha ang pagiging seryoso nito. Inilabas na din niya ang kahalintulad ng kanyang ama na kung tawagin ay ancient quenching technique na sinamahan ng turning life and death technique. Agad din siyang umatake habang naglalabas ng kanyang aura, ngunit madali lang naman itong naharang ni Xiao Chen habang nakangiti. Habang hindi pa din makaalis si Xiao Yun sa kanyang pagkakahawak ay agad niya itong sinipa sa likod. Bumagsak naman ng malakas si Xiao Yun sa sahig at nagtamo ng bahagyang pinsala. Sinabihan din siya ni Xiao Chen na tapos na ito ngayon, at wala na itong magagawa pa. Ngunit agad naman na dumating ang dalawa at kanilang sinabihan ang misteryosong tao na huwag nitong saktan ang kanilang junior sister. At agad na inactivate ang kanilang ancient quenching technique na itinuro ng ating bida. Nagpakawala din sila ng isang atake na kahalintulad ng ating bida, dahil dito lumabas naman sa kalangitan ang isang malakas na atake. Bahagya namang natuwa ang ating bida nang makita niya ito. Binura din niya ito nang walang kahirap-hirap, nagulat naman ang dalawa ng kanilang makita na naglaho lang ang kanilang ginawang atake. Nabigla din silang dalawa dahil nasa harap na nila ang misteryosong tao. Hindi na din nila nadepensahan ang atake nito. Kaya naman sa lakas ng suntok ng ating bida ay napaluhod ang dalawa at nahihirapan sa tindi ng suntok. Sa loob-loob naman ng ating bida ay natutuwa ito, kaya kanyang nasabi na ang dalawang bata na ito ay medyo magaling, na umangat ang kanilang cultivation sa ganoong antas sa loob ng 16 na taon ay maituturing na masipag. Samantala bumangon naman na si Xiao Yun, at kanyang tinanong ang ating bida na kung sino ito. Inilabas naman ni Xiao Chen ang kanyang aura, dahilan upang makilala ito ni Xing Yun kung sino ang misteryosong tao. Nasa loob-loob pa nga niya na ito ang kanyang guro at master. Napangiti naman si Xiao Chen dahil sa nakilala na siya ni Xing Yun. Kaya naman binigyan niya ito ng isang pahiwatig, na agad namang naunawaan ito ni Xing Yun kaya ginaya niya ito. At agad na nagkunwering dahan-dahan na nawawala ng malay. Nabahala naman si Xiao Yun nang makita niya ang kanyang senior brother. Kahit si Xingyan ay nabahala din nang makita niya ito. Sa kanilang galit din sa misteryosong tao ay agad silang bumangon upang ipaghigantay ang kanilang senior brother. Tahimik naman na naghihintay ang ating bida sa gagawin ng dalawa. Naramdaman naman ni Xiao Chen na dumating na ang mga elder sa kanyang Wushenpik. Agad din na pinalibutan siya ng mga ito kasama si Duan Siliang. Nagsaad din si Duan Siliang na siya ang gumaganap na pinuno ng Wushenpik, isang matapang at walang ingat na individual, na nangangahas na kumilos ng walang ingat. Galit din niyang sinabihan ang misteryosong tao na ngayon, ikakalat niya ito hanggang sa maging abo. Napalingon naman ang ating bida sa sinabi ni Duan Siliang na ito ang gumaganap na pinuno ng martial god Tik.
Nakangiti din niya itong sinabihan na isa lamang itong Great Emperor. Nagulat naman siya nang makilala niya ang maskara na suot ng misteryosong tao. Napansin naman ng elder ang naging reaksyon ni Duan Siliang, kaya naman tinanong niya ito na kung kinikilala ba nito ang misteryosong tao. Sumagot naman si Duan Siliang na nakikilala niya ito. Habang sa loob-loob naman niya ay tuwang-tuwa ito dahil nagbalik na ang kanyang master. Nagtaka naman ang elder na kung bakit ganon ang reaksyon ng pinuno. Iniwas-iwas naman ni Xiao Chen ang kanyang daliri at kanyang sinabihan si Duan Siliang na hindi siya nito kilala. Nagtaka naman si Xiao Yun sa kilos ng kanyang uncle Duan Siliang. Kaya naman sinabihan niya ito na kung bakit natatakot ang kanyang uncle Duan sa taong ito. Wala namang maisip na paraan si Duan Siliang kung ano ang kanyang sasabihin. Nainis naman si Xiao Yun dahil sa nangyayari kaya naman agad na niyang ginamit ang kanyang ilang elemento ng pamamaraan. At inutusan niya ang lahat na patayin na nila ang misteryosong tao. Agad naman na sinunod ito ng mga elder maliban kay Duan Siliang na nag-aalala, habang ang ating bida ay natutuwa sa kanyang anak. Sabay-sabay din silang sumugod kay Xiao Chen nang walang pag-aalinlangan. Napabuntong hininga naman si Xiao Chen nang makita niya ang mga ito. Bago pa man makalapit ang mga ito ay iwinasiwas niya ang kanyang kamay na naglabas ng matinding aura na dahilan upang magsitalsikan ang mga ito pabalik. Habang si Duan Siliang naman ay nakangiti nasa loob-loob pa nga niya na ito ay halos tapos na, ngunit ito ay parang tunay. Nahirapan naman na bumangon si Xiao Yun dahil sa lakas ng atake ng misteryosong tao. Kaya nagsaad siya na masyado bang dominante ang taong ito, at kung magagawa pa ba niyang protektahan ang Washenfeng ngayon. Ngunit dahil sa nakuha nito ang ugali ng kanyang ama, ay seryoso nitong sinabi na ang Washenfeng ay pundasyong iniwan sa kanya ng kanyang ama. Kaya hindi niya ito hahayaan na mawasak lamang ito ng ganun lang. Nagsaad din siya habang naglalabas ng matinding aura na mamatay ka man, hindi niya hahayaang hawakan nito ang kanyang Wushenpik kahit kaunti. Nabahala naman si Xiao Chen nang makita niya ang ginagawa ng kanyang anak. Kaya naman agad niyang pinigilan ang kanyang anak na wag ituloy ang gagawin nito. Ngunit dahil sa malayo siya ay hindi niya ito maabutan. Nang makita naman ito ni Xingyun ay nabahala siya dahil sa hindi maganda ang gagawin ni Xiao Yun. Kaya naman agad niyang inilapat ang kanyang daliri sa noo ni Xiao Yun upang pigilan ito. Sinabihan din niya ito na junior sister, ang taong ito ay si Master. Nang marinig naman ito ni Xiao Yun ay nagulat siya, kaya naman kanyang sinabi na kung master mo siya, ibig sabihin siya ang aking ama. Napabuntong hininga naman si Xingyun dahil sa muntik na silang mamatay. Na kahit si Xiao Chen ay nasabi na lang din niya na maswerte pa sila, at kung hindi dahil kay Xingyun ay siguradong mamamatay sila. Dahil nakarating ka na sa part na ito ay inaanyayahan kita na pindutin ang like at mag-subscribe at i-on ang notification bell. At kung gusto mo naman na suportahan ng matindi ang bidang hangal na ito ay maaari mo ding pindutin ang super thanks sa ibaba para mas lalong ganahan ang hangal na ito. Maraming salamat mga bida. Agad naman na lumitaw si Li Yunfei sa kanyang tabi. At masaya nitong pinuri ang kanyang senior brother dahil sa pagsilang ng determinadong anak. Napangiti naman ang ating bida sa sinabi ng kanyang junior brother. Nagsaad din siya habang tinatanggal ang kanyang maskara na ang kanyang anak ay likas na kasing husay niya. Natuwa naman ang mga alagad nang makumpirma nila na ito ang sect leader. Kaya naman agad silang nagbigay ng pugay sa dalawang sect leader. Dahan-dahan naman na lumapit ang ating bida sa kanyang anak. At nang makalapit siya ay agad niyang itong hinawakan sa ulo at sabay na sinabing nakabalik na siya. Ngunit agad naman na umiwas si Xiao Yun habang umiiyak na 16 na taon na ang lumipas, at sa wakas ay handa ka nang bumalik. Nahiya naman ang ating bida sa ginawa ng kanyang anak. Ngunit sa loob-loob naman ni Xiao Yun ay natutuwa ito na makita ang kanyang ama. Nasabi pa nga niya na ito ang kanyang ama na isang makapangyarihan na nangingibabaw sa nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap. Ngunit naalala naman niya ang dalawa kaya naman hinarap niya ito na alam niyo na pala ito. Hindi naman makatingin ang dalawa dahil sa galit ni Xiao Yun. Habang si Xindian naman ay natutuwa habang pinagmamasdan ang kanyang master, nasabi pa nga niya na ang kanyang master ay talagang malakas. At balang araw, magiging kasing lakas din siya ng kanyang master. Habang si Xiao Yun naman ay galit pa din na humihingi ng paliwanag sa kanyang senior brother. Sinabihan din niya ito na hindi niya ito palalampasan sa susunod niyang hamon.
Nabahala naman si Xingyun dahil patay na naman siya sa kanyang junior sister. Tinawag naman ni Xiao Chen ang kanyang anak na ang nasa tabi niya ay si Li Yunfei na iyong kinikilala ding ama. Lumapit naman si Xiao He o mas kilala nating Black, at kanyang sinabi kay Xiao Yun na siya din ang iyong maliit na Black na tiyuhin. Masaya naman siyang binati ni Xiao Yun habang si Black naman ay nagsaad na maaaring turuan ang mga bata. Dagdag pa niya habang may malaking ngiti na nakakuha siya ng maraming dugo ng Demon Beast Essence mula sa labas ng teritoryo, at ibibigay niya ito sa kanya upang kainin pagdating ng oras. Bahagya namang natakot si Xiao Yun nang kanya itong marinig kaya naman kanyang sinabi na naiintindihan niya ang nararamdaman ni Uncle Xiao He, ngunit dapat mong itago ito para sa iyong sarili na makakain. Agad na din siyang tumayo habang nakangiting lumapit kay Li Yunfei. Habang nakayakap din siya ay kanyang sinabi na ama, sobrang gwapo mo, mas gwapo pa sa tatay ko. Nainis naman si Xiao Chen sa sinabi ng kanyang anak, na sa loob-loob pa nga niya na sinadyang galitin siya ng babaeng ito. Napatawa naman si Li Yunfei, at kanyang sinabi na natural lamang iyon. Ang cultivation ng iyong ama ay kasing lalim ng langit at lupa, ngunit ang balat na ito ay higit sa 10,000 beses na mas mababa kaysa sa kanya. Nagalit naman si Xiao Chen sa sinabi ng kanyang junior brother dahil ginatungan pa nito ang sinabi ng kanyang anak, kaya sinabihan niya ang mga ito na pinapayuhan niya ang mga ito na maging maingat sa inyong mga salita at kilos. Sinabihan naman ni Li Yunfei si Xiao Yun na ang iyong ama ay nagseselos kaya bakit hindi mo siya suyuan. Agad naman na lumapit si Xiao Yun sa kanyang ama at kanyang sinabi na hindi niya inaasahan na maliit pala ang puso ng kanyang ama. Ngunit tinanong naman siya ni Xiao Chen na kung nasaan naman ang ina nito. Agad naman na lumapit si Black kay Xiao Chen at kanyang inaya na ang lahat na pumasok na muna sila. Sinabihan naman ni Xiao Chen si Duan Siliang na ipauubayan niya na dito ang mga nasira sa gumaganap na pinuno, kasama ng mga batang iyon. Agad naman na sumang-ayon si Duan Siliang sa sinabi ng kanyang master. Habang ang dalawa naman ay nagtaka na kung bakit pati sila ay nadamay. Mabilis na lumipas ang ilang mga sandali sa Wushenpek, na kung saan ipinatawag ang lahat sa bulwagan dahil upang iulat ang tagumpay sa labas ng domain. Masaya namang pinagmamasdan ng dalawa ang lahat sa bulwagan. Habang makikita naman ang ilan na kasama ng ating bida sa digmaan sa labas ng domain, at ang dalawang disciples ng ating bida. Ipinakita din si Xiao Yun na nakaupo sa tabi ng kanyang ama na isa sa pinakamalakas na henerasyon. Nang makita naman ni Xiao Chen na nakarating na ang lahat sa bulwagan, ay kanya nang inihayag sa lahat na ang banta mula sa labas ng rehiyon ay inalis na at mula ngayon, ang sangkatauhan ay wala ng pag-aalala. Ikinatuwa naman ng mga tao nang marinig nila ang magandang balita. Dagdag pa ni Xiao Chen na ngunit ang paglalakbay ng isang mandirigma ay walang katapusan, at umaasa siya na ang lahat ay hindi magpapabaya. Para sa lugar na iyon, lahat ay maaaring pumunta doon upang magsanay mula ngayon. Agad naman na sinang-ayunan ito ng lahat habang nagbibigay ng respeto sa master. Matapos ang talumpati ng ating bida ay sinabihan niya ang kanyang anak na hihintayin niya ito sa martial arts arena ngayong gabi. Kasabay nito ay umalis na silang dalawa at naiwan na lamang si Xiao Yun. Napapaisip din siya na kung ano kaya ang sasabihin ng kanyang ama. Samantala mabilis na lumipas ang mga sandali na kung saan nasa labas ang dalawa. Tinanong din ni Li Yunfei ang kanyang senior brother na kung kailan sila pupunta sa Shenzhou Continent. Nagsaad naman si Xiao Chen na ang terorista sa Divine Void Continent ay mas malaki kaysa sa labas ng kaharian, kaya natural na maging handa sila. Ngunit napangiti naman si Li Yunfei sa sinabi ng kanyang senior brother, kaya sinabihan niya ito na kung tama siya ay gusto lang maglaan ng senior ng mas maraming oras kasama sina Yuner at Jiang Meng. Napangiti naman ng bahagya ang ating bida dahil sa tama naman ang sinabi ng kanyang junior brother. Sinabihan naman siya ni Li Yunfei na ayos lamang ito, dahil naiintindihan naman ito ng kanyang junior brother.